Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin sa ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalan katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7, talatang 24 hanggang 25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito, ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock Morning Devotion ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag sa mga problema, tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa Lumang Tipan, sa Isayas Kapitulo 9, talatang 6. Ito ang sinasabi, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang sanggol, sa atin ay ibinigay ang isang anak, at ang pamahala ay mapapasa atin, mapapasa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itinataas ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, O Diyos. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayong umaga upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit, Panginoon, ng mga kapatid namin sa pananampalataya. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas
upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga nagawang kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan ng pangkaluluwa. Aming ding idinudlog ang aming bansa, nabigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bayan, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mayroong alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang ating lipunan, ang ating lupain, na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Aming inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa mga lansangan na sila ay iyong ingatan sa mga masasama. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Sila man ay lokal o abroad, naway makasumbong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid namin nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW, O Diyos, na sila ingatan mo sa lahat ng pagkakataon sa kanilang mga buhay upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod ng maayos, Panginoon, sa kanilang pinagtatrabahoan. Tulungan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan, sa mga pagsubok sa buhay. Dahil sila, O Diyos, ay nagtiis na mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang mabigyan lang nila ng magandang buhay, Panginoon. Lord, gayon din po, Panginoon, sa mga kapatid naming nagmamigrate na sa kanilang tahanan, Panginoon, sa ibang bansa, sa New Zealand, sa Switzerland, sa Australia, United States, at ibang sulok ng bansa, Panginoon, ay sila po'y ingatan mo at ilayo sa anumang kapahamakan. Gamitin mo sila, O Diyos, bilang instrumento ng iyong mga salita doon upang ang iba ay makakita na ang Panginoong Diyos ay nasa kanila, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na maging matapang, maibahagi ang mga salita mo upang marami din ang maliligtas pagdating ng panahon na ikaw, Diyos, ang siyang bumalik upang kami iyong dalhin sa iyong kaharian. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at Panginoon. Amen. Amen. Yan. Isang kilig sa pag-asa, nagagalak ang pagod na mundo. Yun po ang ating pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid. Sa gitna ng pagod na mundo, mundong paulit-ulit na nasusugatan ng digmaan, kahirapan, kawalan ng katarungan, at personal na paghihirap, may isang banayad, ngunit makapangyarihang damdamin na muling bumisita sa puso ng tao. Ang kilig ng pag-asa. Hindi ito maingay, hindi ito palasigaw, subalit kapag ito'y dumating, parang liwanag na sumisilip sa pagitan ng madilim na ulap, sapat upang ipaalala sa atin na hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang pag-asa ay kakaiba, mga kapatid. No? Hindi nito agad inaalis ang bigat ng buhay. Ngunit binibigyan tayo ng lakas upang buhatin ito. Kapag ang mundo'y pagod na, kapag ang luhay tila mas madalas kaysa ngiti,
ang pag-asa ang marahang bumubulong. May bukas pa. May bukas pa. May saysay pa ang nagpagtitiis, mga kapatid. At sa bulong na iyon, may kilig. Isang tahimik na tuwa na nagmumula sa kaalamang hindi tayo nag-iisa at may Diyos na kumikilos kahit sa mga sandaling tila wala siyang ginagawa. Ang pagod na mundo ay nagagalak. Hindi dahil biglang nawala ang problema, kundi dahil may pangako. May pangako ang Diyos, mga kapatid. Pangakong may liwanag sa dulo ng dilim. Pangakong ang sugat ay hindi permanente. Pangakong ang luha ay may hangganan. Tulad ng binhing itinanim sa lupa, mga kapatid, ang pag-asa ay tila natatabunan ng bigat ng lupa. Ngunit sa tamang panahon, ito'y sumisibol. At ang pagsibol na iyon, ang dahilan ng ating kilig. Di ba? Sa pananampalataya, ang pag-asa ay hindi ilusyon. No? Hindi yan ilusyon. Ito'y tiwala. Tiwala na ang Diyos ay tapat sa kaniyang mga salita. Tiwala na kahit ang mga pagkabigo ay nagiging bahagi ng mas dakilang layunin. Tiwala na ang pagdurusa ay hindi huling kabanata ng ating kwento. Kaya pagod na ang mundo, nagagalak ito. Sapagkat alam nitong may kamay na humahawak sa kasaysayan at may pusong hindi napapagod magmahal. Marami sa ating ang pagod na sa paghihintay. Di ba, mga kapatid? Marami sa atin ang pagod na sa paghihintay. Pagod na sa panalangin na tila walang sagot. Pagod na sa pagiging mabuti sa mundong minsan ay tila pinapaboran ang mga masasama. Ngunit mga kapatid ko sa pananampalataya, sa gitna ng lahat ng ito, ang pag-asa ay nanatiling matatag. At kapag muli nating naramdaman ang munting kilig na iyon, kapag may isang magandang balita, isang yakap, isang panalangin na nasagot o isang umagang may bagong lakas, doon natin nauunawaan buhay pa ang pag-asa, kaya buhay pa ang ating kagalakan. Ang kilig sa pag-asa ay paalala na hindi tayo ginawa para sa kawalan ng pag-asa. Tayo'y nilikha para sa liwanag. At ang mundo, kahit pagod na, ay patuloy na nagagalak. Sapagkat sa bawat pusong marunong umasa, may patunay na ang dilim ay hindi kailanman mananaig sa liwanag. Kaya huminga ka, kapatid. Magpahinga ka, sandali. Hawakan mo muli ang pag-asang minsang muntik mo nang bintawan. Sapagkat sa bawat tibok ng pusong patuloy na umaasa, may isang mundo na muling nagagalak at may Diyos na patuloy na gumagawa ng bago. Ang Isaiah 9:6, Kabanata 9, talatang 6, ay isa sa pinakamalalim na at pinakamatibay na pangako ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ay ipinahayag sa gitna ng dilim. Panahon ang bayan ng Diyos ay nababalot
ng takot, kaguluhan, at kawalan ng pag-asa. Sa kontekstong ito mga kapatid, ang Diyos ay nagsalita ng liwanag, ng pag-asa. No? Hindi lamang isang ideya, hindi lamang isang pangako, kundi isang tao, isang sanggol na isisilang, isang anak na ibibigay. Ang pagmanggit ng isang sanggol ay paanyaya sa atin na magnilay sa paraan ng pagkilos ng Diyos. Hindi siya dumating bilang isang mandirigma o makapangyarihang hari ayon sa panamantayan ng mundo, kundi bilang isang batang walang kalaban-laban. Ipinapakita nito na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi palaging nakikita sa lakas, kundi sa kababaang loob at pag-ibig. Sa pamagitan ng sanggol na ito, ipinahayag ng Diyos na ang kaligtasan ng mundo ay magsisimula sa pagiging malapit niya sa atin. Emmanuel, ang Diyos na suma sa atin. Ang pamamahala ay mapapasa kanyang balikat. Ay isang pahayag ng otoridad at pananagutan. Ipinahihiwatig nito na ang anak na ito ay hindi lamang tagapagligtas, kundi isang hari. Ngunit ang kanyang pamamahala ay kakaiba, mga kapatid. Hindi ito pamumunong naninikil, kundi namumuno sa pamagitan ng paglilingkod. Sa kanyang balikat ay pasan ang bigat ng kasalanan ng mundo, ang sakit ng sangkatauhan, at ang pag-asang muli tayong maibabalik sa Diyos. Ang bawat titulong ibinigay sa Kanya ay nagsisiwalat ng Kanyang likas at misyon. Siya ang kamanghamanghang tagapayo, sapagkat ang Kanyang karunungan ay higit at anumang talino ng tao. Sa gitna ng kalituhan ng buhay, siya ang gabay na hindi nagkakamali. Kapag tayo'y nalilito, sugatan o nag-aalinlangan, ang kanyang salita ay nagbibigay liwanag at direksyon. Siya ang makapangyarihang Diyos, mga kapatid. Isang malinaw na pahayag na ang Mesiyas ay hindi lamang tao, kundi Diyos mismo. Diyos mismo. Siya ang may kapangyarihan laban sa kasalanan, laban sa kamatayan, at laban sa kasamaan. Sa Kanya, walang imposible, at ang ating kahinaan ay nagiging daan upang mahayag ang Kanyang lakas. Siya ang walang hanggang Ama, mga kapatid. Hindi sa kahulugang siya ang Ama sa Trinidad, kundi bilang tagapangalaga at tagapag-alaga ng Kanyang bayan. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi pansamantala. Hindi siya nag-iiwan. Hindi siya sumusuko. At hindi siya napapagod sa pag-aaruga sa atin. Kahit tayo'y madalas na nagkukulang. At siya ang prinsipe ng kapayapaan. Isang kapayapaang hindi lamang kawalan ng digmaan, kundi kapayapaang bumabalikwas sa kaibuturan ng puso. Sa Kanya tayo may kapayapaan sa Diyos, sa kapwa, at sa ating sarili. Sa mundong puno ng kaguluhan, mga kapatid, siya ang bukal ng tunay na kapahingahan. Ang Isayas, Kabanata 9, talatang 6, ay paalala na ang pag-asa ng mundo
ay hindi nasa sistema, hindi nasa kayamanan, at hindi nasa kapangyarihan ng tao. Ang ating pag-asa, mga kapatid, ay nasa isang anak na ibinigay, isang handog ng Diyos na bunga ng kanyang dakilang pag-ibig. Sa tuwing tayo'y nawawala ng lakas, mga kapatid, balikan natin ang pangakong ito. May tagapagligtas na dumating, namumuno, gumagabay, nagmamahal, at nagbibigay ng kapayapaan. Sa talatang iyon ay nag-anyaya sa atin, hindi lamang na humanga, kundi manampalataya at magpasakop tayo sa Diyos. Sapagkat, mga kapatid, ang sanggol na insinilang ay siya ring hari na naghahari magpakailanman. Sa kanya ang dilim ay nagiging liwanag. Ang takot ay napapalitan ng pag-asa at ang sirang buhay ay muling binubuo sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagninilayan ngayong umaga tungkol po sa kapayapaan na ibinigay ninyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Panginoong Hesus, dalangin ko na sa umagang ito, na ingatan mo ang iyong mga anak na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. At ikaw ang siyang patuloy na maghari sa kanila upang hindi sila, Panginoon, ay maalok sa mga makamundong buhay, kundi pang-spiritual na buhay, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin na ikaw ang siyang maghari sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo nawa ang mga anak mo na patuloy na naglilingkod, nakikinig at isiyagawa sa kanilang mga buhay, O Diyos, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.